isa na nga lang po rito ang pagpapasara sa 11 mga paaralang lugar sa Mindanao noong siya po ang mayor ng Davao City. Ayaw na po nating madagdagan ang 612.5 million na korupsyon ni Sara Duterte. Isama na rin po natin ang 4.5 billion na confidential and intelligence funds ni Marcos Jr. na dapat inilalaan sa pagpapatayo ng mga paaralan, ng mga ospital sa loob ng aming mga komunidad, sa pagpapabuti ng access sa tubig at kuryente, sa pagpapayaman at pagpapabuti ng aming kabuhayan, at pagpapayaman din po o pagprotekta sa aming lupang ninuno at teritoryo. Ito po ay napupunta, ang ganitong kalaking pera ay napupunta lamang sa mga pansariling interes nila. Kasama na po ni Sara Duterte, napupunta sa mga confidential and intelligence funds na ginagamit lamang para sa panrerektag, harassment at intimidasyon, pambubomba at militarisasyon sa aming mga komunidad. Para po sa Korte Suprema, imbis na ang mga tunay na unconstitutional law ang ipasura nito, katulad na lamang po ng anti-terror law, katulad na lamang po ng Indigenous Peoples' Rights Act, na gamit ng Estado at ng mga pribadong korporasyon sa pangangambang ng lupang ninuno sa pagpapalayas sa aming mga komunidad. Kahapon nga lang po ay nabalitaan at nalaman ng mga katutubong Pangyang Iraya ng Occidental Mindoro na naaprubahan po ang kasong isinampa sa kanila ng Peaceland Corporation na isang real estate corporation na gustong kangkamin ang kanilang lupain sa Abra de Ilog. 30 po silang mga katutubong Pangyang Iraya ang kinasuhan ng gawa-gawang kasong forcible entry and damages sa sarili po nilang lupang ninuno. At kahapon lamang din po ay dalawang mga katutubong magsasaka mula sa Ilocos Norte ang iligal na inaresto ng mga hinihinalang elemento ng 102nd Infantry Battalion. Sila po ay hinuli na walang warrant of arrest. Ang kanilang komunidad din po ay matagal nang tumututol sa banta ng dambuhala at mapanirang dam sa kanilang lupang ninuno. Si John Belmar Calvita, isa sa mga hinuli, ay pinalaya matapos ang mahigit kumulang 2 oras, habang si Willie Bangad ay nananatili sa kustodya ng mga militar magpasa hanggang ngayon. Sila po ay ininterrogate at hanggang ngayon po ay hindi pa rin inililitaw at ipinapalaya si Willie. Kailangan pong kilalanin ng Korte Suprema na ito po ay hindi usaping teknikalidad lamang. Ito po ay usapin ng katarungan para sa mamamayang Pilipino. At hindi po kaming mga katutubo ang dapat na ikinukulong. Hindi dapat kami ang inaaresto. Hindi dapat kami ang pinapalayas sa aming mga komunidad. Nandiyan po si Sara Duterte. Dapat siya ang i-convict. Dapat siya ang inakwil sa kanyang pwesto. Siya po. At ang mga kasama niya rin mga kurap ang dapat na inaaresto at kinukonvict. Kaya kasabay po ng pagpapanawagan natin na buwagin na ang Peaceland Corporation, ang panawagan natin na palayain na si Willie Bangad, ang panawagan natin at pagdepensa natin para sa lupang ninuno at karapatan sa sariling pagpapasya. Kasabay po nito ang pagpapanawagan natin at ang ating paggiit sa kawastuhan ng paglilitis, pagpapanagot at pagtakwil kay Sara Duterte. Kaya patuloy po natin ipanawagan, Sara litisin! Sara now! Sara litisin! Sara now! Kitang-kita natin mga kababayan, no? Napakabaliktad ng mundo natin. Kitang-kita natin na kung sino ang mamamayan na lumalaban para sa karapatan at katarungan. Sila pa ang inaaresto, sila pa ang pinapatay. Ngunit ang mga korap, ang mga gahaman, ang mga berdugo, mamamatay tao, sila pa ang nakakaiwas sa pag-aresto na ito. Sila pa ang nakakaiwas sa impeachment na ito.
at Korte Suprema pa ang nagtitiyak na ganito ang nangyayari sa atin. Kaya hindi natatapos ang laban natin, tuloy-tuloy ang ating paglaban. Kaya ang panawagan natin, convict, convict, convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Sa punto namang ito, tinatawagan naman natin si Jonila Castro mula sa Kalikasan People's Network for the Environment. Marcos Singilin! Duterte panagutin! Hello? Kasama ang hanay ng mga tanggol kalikasan na galit sa desisyon ng Korte Suprema, maging sa pagbatay sa impeachment proceedings ng Senado, sa pinagtatakpan nilang korupsyon at sa pinagkakait nilang pagpapanagot. Parehas ang Korte Suprema at ang Senado na nagpapakalunod sa teknikalidad. Halatang halata ang pagkukuntsabahan ng mga nasa kapangyarihan. Paulit-ulit na tayong binibigo ng gobyerno, ng konstitusyon at ng mga batas na dapat ay magtitiyak ng hustisya para sa mamamayang biktima at magpapanagot sa may sala. Anong klaseng gobyerno at hustisya ang meron tayo na may pangil sa mga aktivista at tanggol kalikasan, ngunit hindi sa mga korap na tulad ni Sara Duterte? Napakadali sa kanila na kasuhan at paratangan tayo, samantalang yung mga nagtara ng patong-patong na kasalanan sa mamamayan, napakaraming paikot-ikot na palusot, malagpasan lang ang pananagutan. Ang perang nilustay ng korap na si Sara ay para dapat sa serbisyo publiko. Habang lumalangoy sa perang pinurap si Sara Duterte, ang mamamayan ay lubog sa kahirapan at disaster. Ang perang napunta sa CIF ay malamang na ginamit para sa paniniktik at pag-atake sa mga aktivista at tanggol kalikasan. Rumururok na ang kabulukan ng sistema, lalong nababalandra kung kaninong interes ito pumapabor. Malinaw na hindi sa mamamayan. Hindi natin makakalimutan na yung mga nasa Senado at Korte Suprema, hindi lang tayo pinipigo sa impeachment para kay Sara. Sila rin ang pare-parehas na mga pumanig para sa mga proyektong sumira sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan tulad ng pagmimina at reklamasyon. Pumayag sa mga anti-mamamayan at pasistang polisiya at sila rin ang nagkait sa mamamayang patong-patong na ang pinaglalabang hustisya. Ano nga naman ang aasahan natin sa mga burokrata kapitalistang alipin ng kapangyarihan at pera? Ano nga naman ang aasahan natin sa mga Panginoong may lupa, komprador, tuta ng mga kroni at mga imperialistang bansa? Wala. Lalong pinapakita na wala nang ibang aasahan ng mamamayan kundi ang pagtatayo at pagtatatag ng sarili nitong lakas. Lalong nagiging makatwiran ang panawagang baguhin ng sistema. Hindi tayo papayag na walang mananagot. Ang pagpapalampas dito ay pagpayag sa korupsyon, sa pagsasamantala ng mga nasa kapangyarihan at sa bulok na sistema. Kung magpapatuloy si Marcos sa paglalaro sa hustisya at pananagutan, kung hindi gagalaw ang Korte Suprema na baliktarin ang nauna nitong desisyon, kung hindi kikilos ng mga nasa kapangyarihan, mamamayan ang magpapanagot at kikilos para sa pagbabago, katulad ng paulit-ulit na pinatunayan ng kasaysayan. Sara litisin! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Sara litisin! Sara now! Ngayon naman tinatawagan natin si Yore Pasco mula sa Rise Up for Life and for Rights. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Isang mainit na pagbati sa ating lahat. Ngayon ay narito tayo sa harapan ng Korte Suprema upang manawagan para i-impeach si Sara Duterte at panagutin sa kanyang mga nilustay na salapi.
Ito po ang dahilan kung bakit ang mamamayang Pilipino ay naghihirap. Gusto rin natin pong panagutin ang kanyang ama at mismong siya. Kami po ang mga biktima ng extrajudicial killings ng panahon ni Duterte na hanggang ngayon ay wala pa kaming nakakamit na hustisya. Hustisya ang panawagan sa lahat ng mga biktimang pinaslang at sa lahat ng mga tinanggalan ng karapatang pangtao katulad naming mga biktima. Alam po natin na sa panahon ni Duterte, si Sara Duterte ang mayor ng Davao na siya rin po ang nagpatuloy sa oblantokhang ng kanyang ama at patuloy pa rin na pinapaslang ang mga mamamayang Pilipino, higit sa lahat ang mga mahihirap. Kaya panawagan ay magkaroon ng hustisya ang lahat ng mga biktima na hanggang ngayon kahit si Duterte ay nakakulong na sa tihig, wala pa rin pong pagsisisi at hindi pa rin nananagot sa kanyang mga kasalanan. Sila po ang mga taong talagang talamak na gumagawa ng karahasan sa sambayanang Pilipino. Panawagan natin na para magkaroon ng hustisya ang lahat ng mga biktima, hindi lang ang EJK, kundi lahat ng mga inabuso ni Duterte at lahat ng kanyang mga pinaslangan. Nananawagan din po kami sa September 23 dahil ito po ang trial ni Duterte. Babasahan po siya ng kanyang mga krimen na ginawa sa sambayanang Pilipino. Samahan niyo po kami na manawagan para lahat po ng mga biktima ay magkaroon ng hustisya. Maraming salamat po. Convict! Convict! Convict Sara now! Mga kababayan, tunay nga no, buti para si Sara. Dumadaan sa proseso ang kanyang impeachment. Buti pa si Rodrigo Duterte. Dumadaan din sa proseso. Paano kaya ang mga nanay, mga tatay, mga anak, iba pang mga kamag-anak na pinaslang sa madugong gera kontra droga ng mga Duterte? Paano naman sila? Bakit sila walang hustisya? Samantala, ang mismong mga kriminal na nasa matataas na posisyon, sila pa na nagpapakasarap. Kaya tayo nandito, naniningil at lumalaban dahil hindi tayo papayag sa ganitong patakaran at sa ganitong sistema. Patuloy ang ating mga panawagan na managot ang mga kailangang managot dahil sa kanilang mga inutang na dugo. Kaya muli mga kasama, sinasabi natin, convict, convict, convict Sara now! Convict Sara now! Sa punto namang ito, tinatawagan natin si Mario Fernandez mula sa Olaya, Kinusang Mayo 1. Uri mong nagawa! Isang mapulang pagbati sa atin dito po sa harap ng Korte Suprema. Kami po sa Organized Labor Association, Inline Industries and Agriculture, Kinusang Mayo 1 o Olaya KMU, ay ang buong timog Katagalugan po ay dismayado, lalo na po sa hanay ng manggagawa, lalo na po sa Korte Suprema at sa Senado. Batid po ng manggagawa sa ika-19th Congress na nabalitaan po namin ang 200 piso. Sana napag-uusapan sa Senado. Ngunit ito po ay nabasura. Labis po namin itong
ikinaldismaya. Ang mga manggagawa sa Timog at Tagalugan ay ginagawang laboratorio ng mga kapitalista. Sana po, Korte Suprema, marinig nyo kami. Ang kalakan po ng manggagawa ay kontraktual. Kapag humihina ang pagawaan, humahantong po ito sa compressed work week at tanggalan. Kapag nakapagbuo ka naman ng union, maging leader manggagawa, ikaw ay gagawa ng kaso, ikaw ay titiktikan, ikaw ay bibigyan ng death threat ng LTFL-CAC. Ang pinakamasama nito ay meron ng kaso sa amin ng pagpatay sa leader manggagawa. Baka nakakalimutan nyo, Manny Asuncion at Dante Miguel ng Fuji. Lupo. At ang gawa-gawang kaso naman ay kay Steve Mendoza, Arneto Lagunyas at Elizabeth Camoral. Korte Suprema, napakabilis po ninyong aksyonan ang tungkol kay Sara Duterte. Paano naman po ang hanay ng manggagawang kontraktual? Naandyan po sa inyong tanggapan ang reklamo ng mga taga-PNG, ng mga taga-Lexperia, Nutriasia, Alaska at Jamliner. At kahit po may desisyon na sa inyong korte, ang pagawaan po ng EFTEC ay 390 na manggagawa. Contractual sila, dapat ay regular. Ngayon po ay hindi pa rin pinatutupad ng kapitalista. Samantalang yung kay Sara ay mabilis niyong aksyonan. Isa itong manifestasyon na ang inyong tanggapan Convict! Convict! Convict Sara now! 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 Marcos Singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Sara litisin! Convict Sara now! Sara litisin! Convict Sara now! Impeachment ituloy! Sara panagutin! Impeachment ituloy! Sara panagutin! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Marcos Singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Convict! Convict! Convict Sara now! 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 Marcos Singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Panagutin! Duterte panagutin! Sara now! Isa po itong manifestasyon na ang inyong tanggapan ay hindi lamang nagsisilbi sa nag-aaring uri. Dapat sa malapad na hanay ng manggagawa, dahil ang manggagawa ang siyang nag-aambag ng buwis araw-araw. Nag-aambag yan dahil sa withholding tax namin. Pagpasok namin sa pangunahing bilhin, naandyan pa ang buwis. Kaya po, sa hanay ng manggagawa, patuloy
na pagpatuloy at pagpapatuloy kaming susuporta sa ganitong klaseng aktibidad. Korte Suprema, baliktarin ninyo ang desisyon nang sa ganon ay magsinti kayo sa malapad na hanay ng manggagawa at mamamayang Pilipino. Sara litisin! Sara litisin! Kaya naman tinatawagan natin si Kenny Casillo mula sa bayan. Marcos Singilin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Nandito tayo ngayon sa harap ng Korte Suprema dahil sa napakalaking kagaguhan na ginawa ng mga magistrado ng mataas na hukuman. Dahil sa napakalaking kaulunan na ginagawa nitong mga justices ng Korte Suprema. Biro ninyo, mali-mali ang batayan ng kanilang desisyon. Hindi nila tinignan ang mga records ng House of Representatives sa usapin kung paano nabuo at naihabag ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung naging masinop lamang ang Korte Suprema, makikita niya na hindi naman nalabag ang 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint. Ibig sabihin, tama lang na dinala sa Senado at dapat ang Senado ay nag-trial forthwith sa impeachment ni Sara Duterte. Pero hindi lang masapin ng mali-maling desisyon nito. Ang masama pang ginawa ng Korte Suprema, pinahirapan niya ang proseso ng impeachment hindi lang kay Sara Duterte, kundi sa lahat ng mga impeachable officials sa ating bansa. Dinagdagan ng requirements sa ngayon dahil sa desisyon ng Korte Suprema, kahit makakuha na ng 1/3 na boto ang impeachment complaint sa Kongreso, kailangan bang ipadala doon sa impeachable officials at hingan siya ng paniwanag, madadagdagan ang paraan ng pagdedelay ng impeachment process. Nabibigyan ng mas maraming butas ang mga corrupt na opisyal para i-delay at para pigilan ang mga hinaharap pang impeachment complaint. Ano kaya ang gusto ng Korte Suprema? Maging kasing tagal ng mga kaso sa Korte ang impeachment, umaabot ng 6 na taon, umaabot ng 10 taon. Yan ba ang gusto ng Korte Suprema? Dahil yan ang magiging epekto ng kanyang desisyon. Ang tanong, nandito tayo para manawagan sa Korte Suprema. Kayo ba umaasa sa Korte Suprema? Papaguhin kaya nila ang kanilang desisyon? Ako rin hindi umaasa sa Korte Suprema. Kaya alam nyo natin ang klase ng mga maestrado natin. Pero tayo ay umaasa sa sambayan ng Pilipino. Tayo ay umaasa sa ating pagkikibaka. Isipin na lang ninyo kung hindi nagreklamo ang iba't ibang mga grupo. Kung hindi nagsalita ang iba't ibang mga legal organizations, pati mga paaralan, mga law colleges. Kung hindi nagsalita ang iba't ibang kilusang masa, nandito kaya tayo ngayon? Mag-iisip kaya ulit ang Korte Suprema? Kaya na-obliga silang mag-hearing, na-obliga silang mag-embank para i-take up yung MR dahil sa lakas ng ating protesta, dahil sa galit, dahil pinakita natin sa kanilang kawalang-buwan. Pero mahalaga din sa araw na ito, hindi lang Korte Suprema ang ating sinisigil. Baka nakakalimutan natin, sino ba talaga ang may malaking kasamanan sa pinagkagawa ni Sara Duterte? Sino ba? Una-una, sino ba ang kumuha kay Sara Duterte na naging vice president niya?
Sino ba nagbigay ng confidential and intelligence funds kay Sara Duterte? Alam niyo ba, noong 2022, wala na bang confidential and intelligence funds si Sara Duterte? Mag-request na kay Bongbong Marcos, kaya binigyan mahigit 600 million confidential and intelligence funds. Sino nagbigay? Hindi ang Kongreso, si Marcos mula sa kanyang contingency fund. Kaya nga nagalit ang Congressman eh. Kasi bakit ito si Sara? Humingi lang, binigyan ng daan-daang milyon. Kaya dumaan sa karayon si Sara sa susunod na budget hearing. At doon nakita ang paglustay ni Sara Duterte ng pera na binigay sa kanya ni Bongbong Marcos. May manunustay ba siya kung hindi siya binigyan ng confidential funds ni Bongbong Marcos? At nang nagkagalit-galit na nga, dahil siyempre, meron na lang political agenda si Martin Romualdez. Pero sa kahindan, dinampat nila si Sara Duterte, nagwala si Sara Duterte, nagtuloy sa impeachment. Ano ang sabi ni Bongbong Marcos? Huwag na lang mag-impeach. Natatandaan nyo, nag-text pa siya sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Ayoko yung impeachment. Kaya tama ang impeachment. Dahil may mali ginawa si Sara, pero sino ang nagbotos sa mga congressman na huwag ituloy ang impeachment? Si Bongbong Marcos. Kaya tumagal ng kumilang buwan sa Kongreso yung impeachment na yan. Pero nailusog din at nang dumating sa Senado, sino ang nag-dribble sa Senado? Chis Escudero. Kaninong kalyado si Chis Escudero? Kay Bongbong Marcos at kay Lisa Araneta. Bukod sa may sarili siyang ambisyon, kaya nakipaglaro din sa mga Duterte. Kaya huwag nating kakalimutan, ang kalaban dito hindi lang itong mga gago sa Supreme Court. Ang kalaban natin dito, yung pinakapuno ng corrupt na sistema ng politika sa ating bansa. Ang pinakamalaking marokrata kapitalista sa ating bansa. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang labang ito, hindi lang laban simple sa impeachment. Hindi lang ito simpleng pamumulitin.